Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Pastor Joel, kung literal po ba yung new heaven? Sabi niyo. Kung literal o spiritual. So, meron sa, kung sa Isaiah, ito, literal muna. Itong mauuna yung 65 ng Isaiah, verse 17. Sabi niya dito, "For behold, I create new heavens and new earth. The former shall be not remembered, nor come into mind." Kung babasahin natin dito, my people will rejoice. Verse 20, there shall no more infant or old man. At sabi sa verse 20, for the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. Yun ang tanong. Yung Isaiah, may new heavens and new earth, pero bakit pagdating sa verse 20, may mamamatay pa? Open nyo yung Bible nyo. Diba? Merong new heaven and new earth na tinutukoy sa Isaiah, pero haba ang buhay nila, yung 100 years old, bata pa, pero pag may namatay na 100 years old, sinumpa. Bakit may mamatay? Hindi naman ito ilalagay dito kung hindi ito totoo. Diba? So, ibig sabihin, literal, merong new heaven and new earth na literal, na hindi pa ito yung new heaven and new earth na sa Revelation chapter 20. Hindi sila parallel. Okay? Yung new heaven and new earth dito sa Isaiah chapter 65 ay millennial years. And itong millennial years na ito, papahabain lang ng Diyos yung buhay ng mga taong aabutan niya sa lupa na hindi nakasama sa rapture. Kasama na po yung Israel doon. Siyempre, hindi naman sila corruptible body, di ba? Pero bibigyan lang sila ng Lord ng, ewan ko kung ito ba ay yung sa Tree of Life ba yan, or kung ano mang magpapahaba ng buhay nila. Pero still, mortal pa rin yung kanilang katawan. Hahaba lang yung buhay, pero mortal. Parang si Adam, ang haba ng buhay niya, umabot siya 900. So, kung millennial year yon at aabot yung buhay mo ng 900, so parang natumpal mo or na in full age ka. Diba? Pero kung yung 100 years, ang bata nun. Therefore, restoration tong Isaiah 65 ng literal na paradise dito sa lupa. So, pero ang kagandahan, kung bakit possible na ang maghaharing kasama ni Kristo ay yung mga mananampalataya, kasi hindi na tayo namamatay. Hindi sila pwede maghari kasi mamamatay sila eh. Ang glory ng Lord, pati yung kanyang kaharian, forever and ever, kasama sa mga forever and ever na maghahari, yung mga kasama sa sa kaharian niya. So, after nitong new heaven and new earth na ito ay sa Revelation chapter 20 at saka 21, new heaven and new earth din. Bakit sinabing new heaven? Bakit dinamay yung heavens dito sa Isaiah 65? Ang dahilan dyan, possible kung bakit new rin yung heavens, kasi wala na dyan si Satanas. Kasi nakaano siya eh. Yung new earth, madaling intindihin kasi pati disyerto, tutubuan ng halaman. Ito yung pagbinasa nyo yung 65-66. Yun yung mga character ng millennial reign. So, ang daming mga bago dyan. Tutubuan ng halaman. Pero hindi ito yung wala ng dagat. O hindi ito yon. Walang sinabi sa Isaiah na ganun. So, therefore, new earth, dahil binago ang earth, pati yung mga leon, hindi nakakain daw ng mga tupa. Yun yung new earth. New heavens, kasi wala na si Satan, which is the prince of the power of the air. Air is the second, yung tinatawag na firmament, yung heaven, di ba po? First, and yung cosmological heaven, yan, yung sumunod, where yung mga planetary mga planets and sun, sabi sa Psalms, the moon and stars are in heavens. So, heaven din ang sun and moon. Yung tahanan ng Diyos, which is heaven,
ay hindi yan yung sun and moon. So, ibig sabihin, meron sinabi sa 2 Corinthians chapter 11, ata po yun, or 14, sabi niya doon, I saw the third heaven, paradise, sabi niya doon, meron daw dinala sa third heaven or paradise. So, itong new heavens na tinutukoy dito, possible na ito ay second heaven kung saan nakatira si Satanas at yung mga kampon niya. Na dahil wala na siya, parang binago, parang born again, di ba? Natanggal yung kasalanan natin, simbolo ng sin. We are new in Christ. Kahit nagkakasala pa rin. So, yung heaven din, magiging new siya kasi wala na si sinful Satanas at saka yung mga evil. And, yun nga yung isang possibility sa Genesis kung bakit hindi niya sinabi na nung kinreate niya yung sun and moon and stars, walang nakalagay na and the Lord saw it was good. May kulang. Nabanggit ko po ba yun sa Genesis? Hindi lahat ng 6-day creation sinabi ng Lord it was good. Merong isang hindi niya sinabing it was good. Walang sinabing it was good. Yun yung panahon na kinreate niya yung mga stars. Itong second heaven. Kasi possible polluted siya nung fallen Lucifer. Kung naniniwala tayo sa sa tinatawag na yung parang may gap yung chapter 1 and 2. Pero mostly sa mga taong hindi naniniwala sa old earth creationist, hindi yun credited sa kanila. Iba yung paniniwala. Young earth creationist. Kaya maraming complication talaga dito. It will affect yung isang paniniwala mo, it could affect the other one kung hindi mo siya kayang idugtong. Ang kagandahan nito, kapag sa pag-aaral natin, pwede mo siyang maidugtong talaga. Kaya yung tanong ko kanina, anong klaseng heaven ba yung new? So, depende. Dito sa part na ito ng new heaven and new earth na 65, possible, ang new lang dyan, yung panahon, yung kung saan nakatira si Prince of the Power of the Air, si Satan or Dragon. Pero sa susunod na, yung new heaven, new earth, kasi nga, yung mga suns and stars, wala nang araw daw doon. New, kasi syempre walang araw. Bago tignan. Si Jesus Christ na kasi ang liwanag. Kung literal man yun, ma-imagine natin na maganda. Kung spiritual, ayun lang. Parang hindi ko ma-imagine. Sa akin lang. Kung spiritual. Ngayon na siguro, yung new heaven and new earth sa mga Kristiyano. Kung spiritual. Pero talagang para sa akin, mas malaking literal na mangyayari. Physical na mangyayari new heaven and new earth. Sa Revelation 20:21. So, yun po. So, lampas ng 10:30. Thank you po sa inyong mga katanungan at panahon at sa mga nag-stay pa rin sa ating live stream. Thank you din po. Hindi ko pinatay para mapakinggan nyo po yung mga questions natin. At meron din tayong konting mapulot. So, nakapag-pray na po tayo kanina. Maraming salamat po. I-end ko na po sa ating live stream. So, abangan po natin. Ipopost ko na lang po sa ating page. Please like our page and our YouTube channel, Mobile Bible School. May mga free lessons po tayo doon. At ganoon din po mga kapatid, i-subscribe natin and don't forget na i-share yung ating mga videos. At may bell button din. I-hit natin yung bell button. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natutunan.
natuto sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa.